Welcome back po sa part 2 ng ating pag-usapan last week kung bakit bakit lumipat kami rito sa Baguio. So ngayon pag-usapan natin yung detalye, buong detalye, kasi medyo may mga na-miss ako na sasabihin. So magsimula tayo sa yung pagkuha ng house and lot. So marami po rito na mga developers. So ang unang-una muna ninyong titingnan kasi hindi muna kayo mag-inquire. Dami yan, maraming online. Katulad ko, nag-online muna ako, nag-research. Then, pagkatapos ko mag-research, tingin ako sa mga comment. Yun, pinuntahan ko na yung developer. Tapos, pinag-usapan namin yung mga conditions nila. Ganun. So, ang tip ko lang, kailangan hindi naman kailangan. Kung may hangga't maaari, kung meron kang makikitang malapit sa city center o sa town, mas maganda. Tapos yung medyo lugar na hindi prone sa landslides, yung malapit sa hospital. May mga contact number naman sila ng ambulance Tapos police station. Yun ang mga medyo magagandang mga lugar. Next is the basic commodities. Kailangan malapit sa market, malls and groceries. Meron naman yung bawat lugar na talipapa or mga satellite market, sari-sari store. Then may mga naman sila may mga naggagala-gala na nagtitinda ng mga gulay, isda. Mostly mga taga Pangasinan or La Union. Then yung mga basic needs, nasabi ko na yun yung sa tubig. Ang tubig ay murang-mura lang yung tubig. Yung electricity naman mura din. Yan, mga internet. Yan mga kailangan sa ngayon Then yun na yung sa transportation, meron naman silang madami naman ng taxi rito ngayon. May mga bus, bawat area may mga biyahe doon ng bus, white bus or yung mga e-buses na ngayon. So tapos mga provincial bus, mga bus station, dami rito bus station biyaheng norte, biyaheng basta palabas pababa ng Baguio. So kung sa school naman, maraming private dito tsaka public school. Mainly yung mga popular na rito yung St. Louis University, UB or University of Baguio, University of Cordillera, at marami ring mga rito, mga international school. Kung medyo nainip nga pala kayo, maraming pasyalan dito, especially ngayon
nandito kami ngayon sa sa Camp John Hay. Medyo papalamig ng konti, paparelax. Ayan o. Kasama ko yung aking butihing may bahay. O, kawayan muna siya sa So, yun. Camp John Hay, yan. Burnham, Mines View, yun mga mga pasyalan dito eh. Tanungin ko muna si misis ko. Meron ka bang regret sa Hindi nga, may regret ka ba? Yung Pagtira dito? Oo, yung binalak natin lumipat dito. Kasi originally sa mga taga Olonga po kami eh. Doon kami nakatira. So ngayon naisip namin na lumipat dito kasi kita mo naman napakainit na eh, no? O may regret ka ba? Wala naman kasi masarap naman dito. Unang-una yung sa climate sa Olonga po talaga nahirapan ako kasi sobrang init. Yung may hika ako. Hindi ko na kaya talaga yung yung init. Feeling ko yung dito sa Baguio, malakas yung katawan ko dito kasi yung hindi ako masyadong hinahapo sa init. Tapos meron pa naman akong nangangati yung balat. Oo nga, no? Pag namamawis ka, nagbi-blister ka, no? Dito, nagsusugat-sugat dito sa lalo na dito, nagsusugat-sugat. Tapos nung lumipat kami dito sa Baguio, nawala. Yun lang, pag umuwi kami sa baba, bumababa na naman kami, susugat-sugat na naman ako. Pero ngayon, sa tagal na namin dito, 9 years na, masarap dito kasi yung nararamdaman na summer sa sobrang init sa baba nitong nakaraan na umabot ng ng mga 50 centigrade dito. Saan ba yung 50? Sa Pangasinan. Pangasinan ba yun? Dito sa Baguio. Hindi ba Abra? Pangasinan, nag-50, mahigit. Dito sa Baguio, siguro pinakamainit na dito, yung temperature is 27. Pero hindi pa rin naman kami nag-electric fan nun. Pag sobrang init, nasa loob lang ng bahay. Hindi ka naman mainitan kasi nasa loob ka ng bahay. Yung ba yung dito sa Baguio pinakamataas yung 20 yung 27. 27 ba? Pero malamig na yun. Sa gabi naman, buksan lang yung mga bintana, malamig na rin yun. Hindi pa naman kami gumagamit ng electric fan. So far, hindi pa naman. Siya. Kami po mamamaala muna. So hanggang sa susunod na vlog na lang natin. At kami maglalakad-lakad pa. So tingnan nyo, ang tirik ng init ng araw. Hindi kami pinapawisan at saka hindi kami nainitan. Malamig yung pakiramdam. So ngayon, ang pinaka-conclusion ko lang, kung talagang gustong-gusto nyong magbalak na lumipat din dito, ay tignan nyo, ang number one titignan nyo yung budget or source of income, just in case na nandito na kayo. The rest, pwede nyo nang ibig sabihin, makaka-adapt na kayo sa sa pamumuhay dito sa Baguio. So hanggang sa muli, wag lang ninyong kalimutan, sana mag-subscribe, like and subscribe. At saka kung may mga comment kayo, comment nyo sa baba. Kung may gusto kayong sabihin na
gusto ninyong puntahan namin, comment lang po. Okay, hanggang sa susunod. Thank you. Wag nga pala kayong mag-skip ng Commercial. ng ads. Importante po yun. Okay, thank you. Bye!